Harleen, ano ang dahilan bakit gustong idulog ng Senado sa Korte Suprema ang issue tungkol dito sa People's Initiative? Monica, ito ay para may mamagitan na sa issue sa gitna ng kontrobersiya sa patuloy na pagsulong dito sa People's Initiative na layong amyandahan ng saligang batas. Inaaralan ng Senado ang paghahain ng kaso sa Korte Suprema laban sa hakbang ng Commission on Elections o COMELEC na pagtanggap at pagbilang sa mga pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, walang batas na basehan ng COMELEC para tanggapin at bilangin ang mga lagda. Hindi rin umano pwedeng gamitin ng COMELEC ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution ninyo. Bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to Law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a people's initiative? The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Ba't alam anong gagawin? Batay rin sa mga natatanggap nilang ulat, si House Speaker Martin Romualdez Umano ang lumalabas na nasa likod ng pagsulong sa People's Initiative. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kausapin na ang kanyang pinsan. Ang feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Sila nagmo-monitor. Sino? It may be a small group of people or it could also be just one person. And who is that leader of that house? He goes by the title Speaker of the House of Representatives. My good friend, my classmate, Speaker Martin Romualdez. Mr. President, 4.5 years na lang ba ang term niya? 4.5 years. Gusto ko naman namin kayo mag-succeed. Ang ganda na, may formula na for his success. Guguluhin mo ba? For what? For a procedural amendment to the Constitution na ikiklaim ninyo galing sa taong bayan? We stop this foolishness. Ngayong araw sana ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC pero hindi na ito natuloy. Dito pinag-uusapan ng mga mambabatas kasama ang Pangulo at iba pang opisyal mula sa Executive Department ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, magkahiwalay na pinulong ng Pangulo ang mga senador at kongresista. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nagkaroon na lamang sila ng executive session kasama si Pangulong Marcos Jr. Kaya hindi na maaaring isapubliko ang mga napag-usapan sa pulong. Monica, isasagawa na nga sa susunod na linggo o sa January 30 yung investigasyon kaugnay doon sa napabalita nga na umano'y bayaran kapalit nitong pirma para sa People's Initiative. At pangungunahan yan, Monica, ni Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado.